Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Karagdagang mga kaalaman lamang po ito doon sa vlog ko po kagabi. Kung kayo po ay bibili ng segunda manong sasakyan, ano pa po yung mga bagay na dapat nyong malaman para hindi naman po kayo malugi. Kasi siyempre, mamahalin din naman yung sasakyan bibili nyo at kayo po ay maglalabas ng pera dyan. Tulad po nito, itong 86 na to, kabibili lamang din po ito ng may-ari. Ayan, nagpapalit na po kami ng shock absorber. Tingnan nyo po. Ito po yung mga shock absorbers niya sa harap. Alam nyo po ba? 20 mil po yan. Yung halaga niyan, 10,000 bawat isa. So kabibili niya lang, eto na. Magpapalit na po kami ngayon nung mga pyesang may depekto na. Kasi po ito, pag talagang pinaandar nyo sa rough road, ako, napakaingay, kumakalampag. Ayan naman po, katas na yung mga shock absorber niya. Tumagas na po yung fluid. So yan mga kapatid, sa vlog ko po kagabi, nabanggit po natin yan na kapag tinest drive yung sasakyan at makalampag, maingay, syempre wag mo na kagad susunggab. Medyo distansya muna ng konti at kailangan pag-usapan nyo. Ito, medyo masyadong na-excite yung may-ari kasi bibili nga siya ng sports car. Yun nga lang po, medyo laspag na yung shock absorber niya. Kaya po, ito, nagpalit na kami ng shock absorber. So ito mga kapatid, pagpasok mo sa sasakyan at hawak mo na yung susi, i-start mo yung sasakyan na ite-test drive mo. So yun po yung pinag-usapan natin kagabi. Dapat may test drive. So ngayon, bago mo i-test drive mga kapatid, i-on mo ngayon ang ignition at mayroon kang makikitang mga ilaw. Yan. Mga indicator lights. Check engine, airbag, ABS lights, seatbelt lights, battery, oil, no? At marami pang iba na mga nandun. Handbrake. Ito po kasing 86, Toyota 86 na to. Push start po ito, katulad na rin ng ibang mga modelong sasakyan dyan. Ngayon, pupunta ka doon sa ignition na position, isang pindot lang muna. Hindi yan mag-start kasi para mag-start yan, kailangan naapakan mo ng todo yung clutch eh. So, wag mo apakan yung clutch, pindutin mo lang yung push button doon at mapupunta ka sa ignition. Pagdating mo doon sa ignition, ayun na, lalabas na yung lahat ng mga ilaw na yan na sinasabi natin. Ngayon mga kapatid, kapag in-start mo na, okay, apaka sa clutch, start mo na ngayon, dapat lahat ng ilaw na sinabi ko na yon mawawala. Simulan mo sa check engine, airbag, ABS, oil, battery indicator, at kung ano-ano pa. Ang maiiwan lang doon dapat ay yung handbrake. Kasi naka-handbrake ka pa, yung brake. Okay, pag binaba mo yung handbrake, dapat mawawala na yon. Okay, mga kapatid, una, check engine. Kapag po in-start mo na at hindi nawala yung check engine, distansya muna ng konti. Kasi yun yung pinaka-general. Napakaraming pwedeng problema na mag-exist doon or error doon sa isang check engine na yun. Kaya kung may check engine, huwag nyo munang bibili niyan, huwag kayong makikipag-deal. Kailangan dalhin nyo muna yan doon sa mayroong scanner para ma-scan siya kung ano yung lumabas doon na error doon sa check engine na yun. Kasi dapat po, pag in-start mo ang engine mo, dapat mawawala yung indicator light na yun ng check engine. So, ganun po Ngayon, ang susunod po doon yung oil indicator light. Kapag kaya na nasa ignition, nakailaw yung red na yon, oil indicator light, kapag in-start mo, dapat mabilis siyang mawawala. Take note mabilis siyang mawawala. Kasi po mga kapatid, kapag yun ay matagal mawala, halimbawa in-start mo, rumidondo na, yung iba nga rumiridondo pa lang, nawawala na yun eh. Pag redondo, naka-start na, seconds lang, 1, 2, 3, wala na yun. Minsan nga, hindi pa abot ng 3 seconds, nawawala na yung indicator light. Pero, kung yun po ay matagal, delikado po yun. Ibig sabihin, mahina yung pump ng oil dun sa loob ng makina. Mahina yung oil pump. Kasi hindi kaagad niya ma-push yung sensor. Meron kasing sending unit yun eh. Dun sa loob ng makina, yung hydraulic sensor na yon ang magkakaroon ng signal para mag-off yung indicator light na yon. So, pwede rin naman, ang may diferensya ay yung oil sending unit. So, pwede rin naman, mga kapatid, yung oil na nakalagay doon sa engine mo ay sobrang lapot na, kaya ang tagal. Bago iakyat yung langis, ang tagal niya bago makaipon ng pressure. So, isa rin po yun. Kaya po, halimbawa, matagal mawala yung oil indicator. Pag in-start mo, matagal pa, mga 5 seconds or 6 seconds pa siya, distansya muna. Huwag niyo muna po kagad na makikipag-deal kayo dyan. May konting problema po yon. Pero kung ang sinasabi nga natin, mahina ang pressure ng oil pump, hindi po konti yun. Malaking problema po yon. Okay, next. Battery. Battery indicator light. Halimbawa, hindi nawala yung battery indicator light. Pwedeng sira ang battery. Sira na siya. Pwedeng sira ang alternator or electricals. Malaking problema din yon.
Ngayon, yung SRS airbag. Ayan, SRS. Makikita nyo nandoon sa steering. Nandoon sa gitna. No? SRS nakalagay doon, airbag. Sa dashboard, meron din. Supplemental Restraint System. Yun po ang ibig sabihin ng SRS airbag. Napaka-importante po nun. Isa yon sa binabayaran mo kapag ikaw ay bumili ng mga ganitong klaseng sasakyan. O sabihin na natin, itong Montero na to, ganun din. Isa yan sa binabayaran mo dahil yan ang magliligtas sa buhay mo. Kaya nga po yung mga naging problema ni Daihatsu, yan yung sa airbag. So nirecall sila. Ngayon, ito mga kapatid. Halimbawa, in-start mo na, nag-on na ang engine mo, hindi pa rin nawawala yung ilaw ng SRS na yun, yung airbag. Yung airbag po, yung parang may nakaupong tao na mayroong lobo. Doon sa harapan niya, may bilog na malaki. Yan po yung indicator light ng airbag. Dapat mawawala po yan once na mag-start na ang inyong engine. Ngayon, kung hindi po nawala yan, ibig sabihin may problema yung kanyang airbag system. Ngayon, pwede ngang isang problema niyan, sira po yung clock spring na nandoon sa manibela. Ayan, sira po yung clock spring. Magic, mga kapatid, ito na yung clock spring. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung papunta doon sa mismong airbag, doon sa iyong steering system, yung nandoon sa gitna. Yun yung balloon na biglang sasabog na gano'n, yung lobo. So mga kapatid, ito po yun. Umiikot-ikot po kasi yan. Yan. Kasi umiikot ang manibela mo. So ito, connected na po ito doon sa system mo, doon sa baba. Doon sa mga wiring siya sa baba. Ito naman, papunta dito sa airbag mo. So umiikot ang manibela mo, umiikot din yan. Kapag po naputol, yung pinakalinyada, no, marami siyang mga tanso na flat, no, na plate ng mga tanso nandun sa loob niya. Kapag naputol yun, ayan, iilaw din po yung inyong airbag. At pwede ring mawawala ang inyong busina kasi kasama po dito yon. At yung iba nga po, nawawala din yung mga windshield washer, no? Yung tubig, nawawala yon. Minsan, yung iba, yung talagang sobrang nakakabit lahat dito, yung system doon sa kanyang manibela, yung signal light, lahat, pati ilaw, yun po, nawawala kapag ka po nasira itong clock spring. So, pwedeng yun po ang magiging problema. Mga kapatid, napakamahal po ng clock spring pero may makikita ka, diyan naman sa online, nako, 2,000 lang. Kaya lang, gawa ngayon, bukas sira. Kaya ang bibilin mo, yung original. Kasi baka mamaya kung kailang kailangan mo siya, saka masisira itong clock spring, delikado. So, kapag may nakita kayong ganun, mga kapatid, back out na muna. Kasi mamahalin, mahal yan, sayang. Di po ba? Ngayon, anong susunod? ABS, indicator light. Ayan, napaka-importante din po niyan. Yun nga lang, yung mga minor na problema ng ABS indicator light, yung 4 na gulong mo, lahat po yan may sensor ng ABS. Kapag ka lumusong ka sa gutter deep na tubig, o kaya mas mataas pa doon, nadudumihan yung sensor, nahaharangan siya, iilaw yung ABS indicator light. Pero, paano kung ang talagang may problema yung mismong ABS module mo? Yung ABS po kasi, ito po ang trabaho niya. Halimbawa po, tumatakbo ka ng mabilis at biglang kailangan mo magpreno ng todo. No? Kung halimbawa, itong 4 na gulong mo, hindi magpapantay-pantay ng paghinto yan, mga kapatid, iikot ka. Iikot yan, magpapaikot-ikot yan. Yun yung mga walang ABS. Ngayon, sa ABS po, meron po siyang mekanismo, meron siyang mga valve doon na lahat ng linya na papunta, yung fluid, lahat ng linya ng fluid na papunta doon sa mga brake cylinders mo, papantayin niya po yung buga niyan para hindi ka mag-skid. Halimbawa, ito po yung naunang huminto. Hindi siya dapat mag-lock, kaya nga po anti-lock braking system. So, hindi siya dapat mag-lock para hindi mag-skid. So, papantayin po niya yan, pati yung dito sa likod. Yun nga po yun, anti-lock braking system. Hindi dapat mag-lock to dahil kung namreno ka, nag-lock to, iikot po yan. Delikado. So, papantayin niya yun. Sa isang napakabilis na iglap lang yun para hindi ka maaksidente. Ngayon, mga kapatid, kung bibili ka ng sasakyan, tapos nakailaw yung ABS. Ngayon, pag tinest drive mo yan, sablay po talaga ABS yan. Try mo. Nakailaw yung ABS, paandarin mo ng mabilis na mabilis yung bibilin mong sasakyan. Pag namreno ka, mag-i-skid yan. Baka nga umikot-ikot ka pa. So kung ganun ang problema, back out muna. Importante po ang ABS. At yung ABS module, kasama yung kanyang mekanismo, mga kapatid, pinakamura niyan, 45,000. Nagpalit ako sa Starex niyan. Brand new. Ngayon, sa mga ganitong sasakyan, mas mahal pa yan. Lalo na yung mga high-end na sasakyan. Kaya kung nakailaw ang indicator light, wag muna kayong makipag-deal. Di ba? Ngayon, ito pa mga kapatid, ito yung sisti dyan. Alam mo, may ABS yung bibilin mong sasakyan. Halimbawa, ito, mga modelo, may ABS yan.
Pero pag on mo, doon sa ignition, wala ka nakitang ilaw ng ABS. Wag din nyo pong kukunin yan. Ibig sabihin, dinismantle nila or pinatay nila yung ABS system nun. Di ba? Or tinanggal yung bombilya doon sa gauge. Pwede po yun. Kaya titignan nyo pong maigi. Kasi binibili nyo yung sasakyan Lahat yon dapat kasama. Lahat dapat yon ay working. Ngayon kung hindi working, distansya muna. Mamahalin po yung mga mekanismo na yan, yung mga parts na yan ng sasakyan na yan. Hindi po siya ordinaryong sistema ng sasakyan. Kaya kung hindi umilaw yung ABS, hindi umilaw yung airbag, habang binubuksan mo, baka po dinisable, baka tinanggal yung bombilya. Ganyan po kasi ang karamihan na ginagawa namin dito. Nakakalungkot man po sabihin sa inyo, pero dito po, nai-experience namin yan. Pinipilit po namin ibalik yung trabaho nila. Kaya lang kung yun nga, kung galing na sa bangga at once na po gumana yung airbag niyan, nako, napakamahal niyan. At kasa lang po ang pwedeng magbalik noon. Papalitan nila lahat yung buong system. Kailangan i-test drive nyo talaga yung sasakyan kung gumagana yung ABS. Sa marami pong pagkakataon mga kapatid, yung mabilis na mabilis ka, bigla ka ng reno, umiilo yung ABS indicator. Ibig sabihin may problema siya. Hindi siya nagwo-work properly. Kaya po, umanap kayo ng isang mahabang kalsada na safe, walang masyadong dumaraan, yung pwede mong patakbuhin ng mabilis ang sasakyan mo at bigla ka mamemreno. So dapat kayo lang yun nandun, delikado, baka mag-cause kayo ng accident. So umanap kayo ng ganong kalsada na pwede nyong gawin yon. Hindi naman kailangan sobra talagang bilis. Tumakbo lang kayo, tapos bigla nyong ipreno. Kapag umilaw yung ABS system nun, hindi po gumagana yon. So dapat hindi siya iilaw kapag inaapakan mo ng bigla, yung preno, yung sudden, yung harsh na pagpepreno mo, kasi doon talaga dapat gagana ng ABS. Kapag umilaw yon, may problema po yon. Mga kapatid, yung mga gulong ng sasakyan na bibili nyo, dapat inspeksyonin nyo rin yan. Dapat pare-parehas yung mga gulong. Hanggat maaari, dapat hindi siya oblong. Ngayon mga kapatid, kapag nag-test drive kayo, mararamdaman nyo naman yung oblong na gulong. Yung kahit na pre-wheeling kayo, yung sasakyan nyo, tumatakbo ng pre-wheeling, nanginginig siya, gumaganong-ganon. Oblong po ang gulong yan. Ngayon, kung hindi pare-parehas yung mga gulong, mga kapatid, huwag nyo nang bilhin. Kasi magkano ba ang gulong? Kung apat na yan, kung halimbawa itong Montero na to, 4 na gulong yan, hindi pare-parehas, yung dalawa lang sa harapan parehas, sa likod ay hindi. Nako, magkakaproblema din po yan kung yung mga 4x4, diyan nagkakaproblema. So, yung hindi pare-parehas na gulong. So, kung bibili ka naman ng 4 na gulong, ito, nagkakahalaga to. Mahina na po ang 9,000 each dito sa mga gulong ng Montero na to. Mahina na yon. Kung bibili ka naman ng mga mumurahing gulong na China, papayag ka ba? So, yun po, kung hindi pare-parehas yung gulong at medyo kalbo na, medyo manipis na, siyempre, i-consider nyo rin yan. Kung yun lang naman ang nakita nyong problema, dapat ibabawas nyo yan doon sa presyo. Kaya nga po sa mga buy and sell, mga kapatid, ang tawaran dyan, 100,000 Kung ang presyo, 800,000, tawaran mo 700,000, bibigay sa'yo. Ganun po sila magpresyo, mga kapatid. So, kung hindi pare-parehas yung gulong, mga kapatid, isama nyo yan doon sa mga hihingin yung discount. Ngayon, mga kapatid, dapat tandaan nyo rin, kung pare-parehas man yung mga gulong, tignan nyo po yung kanyang manufacturing date. Makikita nyo. Kung ang gulong ay umabot na yung kanyang edad na mga 5 taon, 6 na taon, hindi na rin po yan safe para gamitin nyo. Kahit sabihin yung makapal pa. Ngayon, mga kapatid, kung bibili ka ng sasakyan na ang edad ay 8 taon na, 8 taon na siya at ang tinakbo niya ay 30,000 kilometers lang, o kaya sabihin mo, 10 years na yung sasakyan. Parang ito po. Ito po sasakyan na to, 12 years na to. Pero ang tinakbo nito, 34,000 lang. 34,000 kilometers. Kaya nga po napunta rito to, sabi ko, Paring Jojo, palitan mo na yan ng timing belt. Kasi kami, ni Paring Junior, si Chip, binabase namin yung aming pagpapalit ng timing belt doon sa 10,000 a year na tinakbo nung sasakyan. 10,000 kilometers per year na tinakbo nung sasakyan. Kaya kung 10 taon mo nang nagamit yan, 80,000 kilometers yun. So kung 80,000 kilometers, hindi namin hihintayin umilaw yung timing belt. Papalitan na po namin yan para lang makasigurado ka na hindi ka mapuputulan ng timing belt. Ito, ang tinakbo niya, 34,000 kilometers, 12 years. Naku, sobra-sobra na po yun, na ang tagal na. So yung wear and tear nung timing belts, kaya nga ito, medyo malutong na yung timing belt nito. Medyo may crack na yung mga timing belts ito. Tamang-tama lang talaga nadala dito para mapalitan.
Ngayon, mga kapatid, kung yung nabili mong sasakyan, 80,000 kilometers, dapat, pagdating sa bahay mo yan, ipasilip mo kagad sa mekaniko kung yung bang timing belt nito ay napalitan na o hindi pa. Or kung okay pa ba talaga. Kasi po, katulad ng isang naging customer natin, nabili niya yung kanyang Montero, nag-usap sila, nagkabayaran, nung inuwi niya, wala pang 5 oras, putol na yung timing belt. Binili mo, nagbayad ka, naglabas ka ng pera, 60,000 ang tinakbo, hindi ka pa nakaabot ng 24 oras na putol yung timing belt. Wala pa ng 5 hours Oo. yung time na yun. Okay, tapos pinagawa mo. Yung almost 200 na siguro, inaabot ko dyan. Aircon yan, ginastusan ko sa rin, 26,000 eh. Pero naubos yung pera ko. Sabihin na natin na scam to sa US, sa ibang bansa. Meron tinatawag na odometer fraud. Talagang bawal yan, nagkakadimandahan dyan. Mga kapatid, magandang hapon. Napakalaking gastos. At ang matindi doon, 2 beses pang naputulan ng timing belt yun. Ipinagawa niya ulit doon sa nagbenta, pagbalik ulit sa kanya, mga ilang buwan lang, naputol na naman ang timing belt at napunta pa sa general overhaul. So mga kapatid, yung loob ng sasakyan, isa rin po yan sa kinukonsider. Kapag po yung interiors niya, yung mga upholstery niya, no, medyo talagang laspag na, gasgas, o may mga sira na, may mga cracks na, pero ang labas naman ng sasakyan, napakaganda, i-consider nyo rin po. Baka po yan ay ginamit na service, ginamit na Grab, or talagang panghatid sundo sa mga opisina ng mga empleyado nila, medyo laspag po yun. So nasa sa inyo yun, kung bibili nyo, pwede nyo namang i-reupholster, pero at least malalaman nyo, kung yung isang sasakyan na tumakbo lamang ng 60,000, pero medyo hindi na maganda yung kanyang interiors, medyo gamit na gamit po yun. Mga kapatid, itong mga idinagdag ko po dito sa vlog ko na to, karugtong to nung nauna kong vlog kahapon, isama nyo po ito sa mga dapat nyong gawin kapag po kayo ay bibili ng sasakyan. So at least kahit paano, magkaroon kayo ng konting pag-iingat sa mga sasakyan na bibili nyo. Kasi po, napakalaking sakit ng ulo kapag po kayo ay nakabili ng isang sasakyan na dispalinghado. Kaya nga po, sabi nga nung araw, yung mga mayayaman daw po, pagdating ng 5 years nung kanilang sasakyan, ibinebenta na nila yan. Or minsan nga, hindi pa umaabot ng 5 years kasi yung mga sasakyan naman ay pwede mong hulugan ng 4 years, 5 years, or 6 years. Ngayon, pagkatapos na hulugan yan, ibinebenta na yan. Kasi nga, sabi nga po nila, yung mga sasakyan doon na yan, pagdating ng 5 taon, lumalabas na lahat yung maraming sira. So, bago pa abutin sa kanila yung mga sira na yan, mga kapatid, ibebenta na nila. Kawawa ka naman kung ikaw ang makakabili. So karamihan po ng mga sasakyan na yan, nandiyan, nadi-display ngayon sa mga buy and sell. So yung mga nagba-buy and sell na ang nagbebenta niyan. So maaaring hindi pa sira. Siyempre, ibebenta ba nila ng sira? Hindi rin naman papayag yung mga nagba-buy and sell. Kaya lang, kung yun nga, kung totoo nga po, na pagdating ng 5 taon ay maglalabasan na ang sira ng mga sasakyan na to at nabili mo, so yun ang magiging problema. Maaaring hindi pa sira nung naka-display, pero nung ginagamit mo na, doon na nagka-problema. Kaya po mga kapatid, todo ingat po kayo sa pagbili ng mga sasakyan. Tignan nyo rin po yung edad, tignan nyo rin po yung kondisyon ng makina, so dapat may test drive, para po hindi naman kayo magkaroon ng maraming problema. So mga kapatid, sana po nakatulong po sa inyo itong vlog ko ulit na ito, at sa mga darating pa pong mga pagkakataon, hindi man po kayo bibili ng inyong sasakyan, ay ipapaliwanag po natin lahat ng meron sa sasakyan na kailangan nyo pong malaman. Magandang gabi po mga kapatid sa inyong lahat. Maraming salamat po.